Hataw Balita ngayon. Nilagdaan na ng Pilipinas at Brunei Darussalam ang mahalagang kasunduan ukol sa turismo, agrikultura at maritime cooperation. Sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei para sa kanyang 3-day state visit, pinirmahan ang dalawang Memorandum of Understanding o MOU sa maritime cooperation at pagkilala sa mga certificate na ibinibigay sa ilalim ng probisyon ng International Cooperation on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Nilagdan din sa pagitan ng dalawang bansa ang isang letter of intent upang maisulong ang agricultural cooperation para maabot ang food security, mapataas ang produksyon at maging moderno ang agri-sector sa Pilipinas. Nakatakda namang makipagpulong si PBBM bukas, May 30, sa business leaders kabilang ang mula sa sektor ng oil, gas at renewable energy. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng agricultural stakeholders si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdan na ang panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa smuggling o pagpupuslit ng agricultural products. Pirma na lang ng Pangulo ang kailangan upang ganap na maisabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na niraptipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso nitong nakaraang linggo. Sa ilalim nito itataas sa habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa mga smuggler, hoarder, cartel at profiteers o mga nagsasamantala sa presyo ng produktong agrikultura gaya ng bigas, karne at isda. Papatawan din sila ng multa na katumbas ng triple ng halaga ng sangkot na produkto. Ayon sa pangunahing sponsor ng panukalang batas sa Kongreso na si AGA Party List Nick Briones, magkakaroon din ng National Council sa ilalim ng opisina ng Pangulo upang manghuli ng mga sangkot sa smuggling, hoarding at profiteering. Kasama rito ang NBI, PNP, Philippine Coast Guard, DTI at DOJ. Pero sa ilalim aniya ng kanilang bill, hindi kasama ang Bureau of Customs, bagaman sila unang may mandato upang sugpuin ang smuggling sa bansa. Sila ang concern eh. Departamento nila ang pag sinabing smuggling, custom yan. So, dapat independent ang manghuhuli doon sa posibleng hinuhuli. O paano mo huhulihin yung mismong manghuhuli at hinuhuli pwedeng iisa? So, hindi talaga dapat sila kasama. Sa datos ng Federation of Philippine Industries, aabot sa 250 billion pesos ang buwis na nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maihahatid ang tulong para sa mga residenteng naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Ayon kay PBBM, inatasan na nito ang Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at Department of Health na ihatid ang lahat ng tulong at suportang medikal sa mga biktima ng bagyo. Responde rin kaagad anya ang pamahalaan upang maisaayos ang nasirang infrastruktura. Siniguro rin ni Pangulong Marcos na may nakaantabay pang pondo para sa typhoon hit areas. Kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga tauhan at pasahero laban sa banta ng COVID-19 flirt variant. Sa opisyal na pahayag, inatasan ni MIAA General Manager Eric Jose Ines ang mga tauhan nito na isama sa housekeeping ang pagdisinfect ng mga bagay o lugar
na madalas na hawakan o may exposure sa mga pasahero. Kabilang na rito ang check-in counters, countertops ng immigration at plastic trays na ginagamit para sa final screening ng luggage at kagamitan ng mga pasahero. Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga food concessionaire na magsagawa ng disinfection sa kani-kanilang lugar, lalo na mga lamesa para sa mga customer. Pinaigting din ng Bureau of Quarantine ang pagbabantay sa mga pasaherong papasok ng bansa. Hataw Balita ngayon. Handang makipag-usap ang grupo ni dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa bagong liderato ng Senado sa gitna ng posibleng pag-anib sa minority bloc. Ayon sa grupo ni Senator Zubiri na tinaguriang Solid 7, pinag-aaralan nila ang pagsali sa minorya ng Senado mahigit isang linggo matapos ang nangyaring balasahan. Hinihintay na lang nila na lumamig ang sitwasyon matapos ang pagpalit ng liderato. Aminado ang isa sa mga ito na si Senator Joel Villanueva na may lamat pa rin ang nangyaring pagpapatalsik kay Senator Zubiri, lalo na aniya ang mga pinalutang na mga dahilan sa likod nito. Naririnig naman namin at nakikita na willing siyang makipag-usap. It's just that, syempre, kailangan pahupain din natin yung emosyon, lalo na dun sa mga nagsasalita ng, sorry, pero sasabihin ko, wala talaga sa ayos, baka hindi makatulong, no? Malungkot lang minsan kasi may maririnig ka pa na yung nagsorry, nagdadahilan, yung nagsosorry, nagsasabi ng kung ano-ano. Yun lang ang hindi natin minsan na maiwasan na okay na, pero parang ano ba yan talaga, no? Sana let us move forward, lalo na yung sabihin na paayong dahilan kung bakit nawala kaming lahat sa leadership. Insulto yon sa institusyon, insulto rin yon sa taong bayan. Hataw Balita ngayon. Isinailalim ng Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension si Bohol Governor Erico Aris Aumentado at iba pang 68 na opisyal kasabay ng investigasyon sa nag-viral na resort na pinayagang itayo sa gitna ng Chocolate Hills na isang UNESCO World Heritage Site. Personal itong kinumpirma ng gobernador sa kanyang official social media account kahapon, May 28. Bukod sa kanya, kabilang din sa mga sinuspindi ang ilang opisyal ng Kapitolyo, mga alkalde sa probinsya, regional directors, at maging ang mga opisyal ng barangay. Sa kabila ng suspensyon, hiling ng gobernador sa mga katauhan nito sa Kapitolyo na ingatan at gawin pa rin nila ang kanilang mga trabaho upang mapagsilbihan ang publiko. Sakit man palandungon nga mao kini ang nahitabo, atong iampo sa kahitasan nga mahatagan og insakto, matarunganon og makig-angayon nga kasulbaran kining tanan. Sakit man palandungon nga mao kini ang nahitabo, atong iampo sa kahitasan nga mahatagan og insakto, matarunganon og makig-angayon nga kasulbaran kining tanan. Hataw Balita ngayon. Pag-aaralan ng House of Representatives sa pagbabalik sesyon nito sa Hulyo ang pagbawas sa PhilHealth Premium Contribution. Isa rin sa opsyon ang hindi na isama sa sisingilin sa PhilHealth Contribution ang ibang sektor gaya ng below minimum wage earners. Sabay ito sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapalawig pa ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga mamamayan. Siguro pag-aaralan natin, pagbukas ng session, I will talk to the Committee on Health kung titignan kung yung minimum or below minimum ka, huwag ka na magbayad, di ba? Huwag ka na magbayad for now. Ito ay habang pinapalawig ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipino. However, pinag-aralan din po natin yung kung dahil nga po sa itong mga directive ng ating House of Representatives, sa ating Speaker, na pag-aralan din po kung paano po ibabalance yung pag-increase po ng benefit and pag-decrease po ng premium. Hataw Balita ngayon.
Nag-resign na sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Cebu Governor Gwen Garcia. Ayon sa gobernadora, hindi na nito gustong manatili pang miyembro ng partido kung saan nakaupo bilang vice-presidente ang naghain ng reklamo sa kanya noon upang siya'y masuspinde sa posisyon. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isinumiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon, May 28, effective immediately ang kanyang resignation. Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya ring PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapatigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan umano nito ang fasad ng provincial capital. Ipinaliwanag naman ni Garcia na nais lamang nito na protektahan ang cultural heritage ng Cebu Provincial Capital. No effect at all. For as long as it is not about, walang personalan to. This is just about whether I should continue to stay in a party where the Vice President of the Visayas, suspended Mayor Michael Rama, has instituted an action inimical to myself and my continued service as governor because he has asked for my suspension. Ayon pa sa gobernador, wala pa siyang plano na sumali sa ibang partido. Mananatili umano siya sa kanyang local party na One Cebu. May 2012 nanumpa si Garcia bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang chairman. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ni Tarlac Governor Susan Yap na kilala niyang personal si Bamban Mayor Alice Guo. Pinayuhan pa nito ang alkalde na magsabi ng totoo sa pagdinig ng Senado. Samantala, plano naman ng gobernador na gawin na lamang hotel o paaralan ang ipinasarang Pogo Hub sa bayan ng Bamban sakaling ibigay ito sa provincial government. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Pagdating sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo, sinabi ni Tarlac Governor Susan Yap na hindi niya alam ang background at pamumuhay ni Guo. Ang alam lang niya, nakilala niya at nakasama lang niya ito nang maupo bilang alkalde pero labas dito ay wala siyang alam. I know her because she became a mayor. The council brought her to me months later, di ba? And said na she's doing well. So, in-review ko naman, well-loved by the community. She's been working hard. First time in her administration na nakatanggap ang kanyang bayan ng SGLG. So, besides that personal, not much. Really, mostly work ang work. Ayon pa sa gobernador, nasopresaan niya siya na may illegal na pogo sa Bamban. Gayong wala namang nag-apply na mag-operate ng pogo sa lugar. The licensing agencies never has excluded us in the process. So, wala eh. So, in our Peace and Order Council, there was never lumabas na merong pogo operations, that there was and I don't know how long they've been operating there. Has excluded us in the process. So, wala eh. So in our Peace and Order Council, there was never lumabas na merong pogo operations, that there was and I don't know how long they've been operating there. Payo naman ng gobernador kay Guo, magsabi lang ito ng totoo sa pagdinig ng Senado. Samantala, iginiit ng gobernador na matagal nang nakaban ang operasyon ng pogo sa kanilang lalawigan. Meron kami talaga. As early as January 2021, we've already had a resolution
And in fact, nire-reiterate, kaya I asked Vice Governor David to convene the i-reiterate na yung aming ban, 'di ba, on illegal and pogo, 'di ba? Sakali man anyang ibigay sa probinsya ang ipinasarang Pogo Hub sa Bamban, gagamitin nila itong hotel o paaralan. Kung bibigay sa probinsya, ang daming pwedeng gawin doon. We need more schools, right? TSU wants to put up, we need community colleges. That would be a good venue. We need a good hotel. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Iginit ng Department of Public Works and Highways 11 na may Environmental Compliance Certificate mula sa DENR ang ginagawang pagpuputol sa mga punong kahoy sa Davao City at Samal para sa itatayong Davao-Samal Bridge. Ito'y matapos magreklamong ilang environmental groups sa lungsod kaugnay sa mga pinutol na punong kahoy. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa halos 200 punong kahoy sa Davao City ang pinutol ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong Mayo para bigyang daan ang itatayong Samal Island Davao City Bridge. Karamihan sa mga pinutol ay mga namumunga at matatanda ng punong kahoy. Ang 3.98 kilometers na Samal Island Bridge ay pinunduhan ng 18.67 billion pesos loan agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na matatapos sa taong 2027. Kapag nakumpleto ang proyekto, mapaiiksi sa 5 minuto ang biyahe papunta sa Samal mula sa 15 minutong biyahe sa barko. Pero kinundin na ito ng environmentalist group sa Davao City. Ayon kay Carmela Marie Santos ng Sustainable Davao Movement, nasorpresa umano sila sa inilagay na signages ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at DPWH na may permit para putulin ang halos 200 puno para sa Samal Davao Bridge. Dahil dito, nagsumite sila ng possession paper sa lokal na pamahalaan at hinimok ang lungsod na imbestigahan ito. Wrong timing umano ito dahil sa nararanasang El Nino phenomenon at paparating na rainy season. The tree cutting activities of the SIDC project of around 200 trees on Davao side and about 200 on Samal side is cause for grave concern and much dismay. Ayon sa Department of Public Works and Highways 11, nagsagawa muna sila ng public consultation bago putulin ang mga puno. Mayroon umano silang permit mula sa City Environment and Natural Resources. Papalitan din anya ng mas marami pang punong kahoy ang mga naputol na sa mga identified planting areas ng DENR. We wouldn't have been issued an ECC by the DENR if wala siya niaging consultation. That's a consequence of the project. But of course, we're accountable for that. That's why there's a replacement rule. For every tree we cut, we replace them with more trees. Nakasaad umano sa Environmental Compliance Certificate ng DENR na sa bawat isang puno na puputulin ay papalitan ng 100 puno. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng sunog ang isinagawang airstrike ng Israeli military sa tent camp sa Gaza sa syudad ng Rafah. Global leaders hindi sang-ayon sa nasabing operasyon ng Israel. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpuz. Hataw Balita ngayon. Babae, matatanda at mga bata ang karamihan sa 45 na residenteng nasawi matapos magdulot ng sunog ang isinagawang Israeli airstrike sa tent camp sa Gazan City sa Rafah bandang gabi nitong linggo. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi intensyon ng pag-atake na ito na maapektuhan ng mga sibilyan at sinabing ito ay tragic mistake. Ang layo ng mga pag-atake ng Israeli military sa Rafah ay patumbahin ang Hamas militants at hindi ang mga inosenteng residente. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang ilang mga global leaders dahil sa nangyari. Charles Corpuz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Patuloy na tumataas ang bilang ng homeowners sa Estados Unidos na walang home insurance. Bunsod ito ng pagtaas ng cost of living sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Uy, Oraline, kumusta na kayo dyan? Bad news ito kasi alam mo naman ang pag pinanggagamitan ng mga insurances dito sa atin, dyan sa Canada, dito sa Amerika. So bukod ba sa cost of living, ano pa ang dahilan kung bakit walang home insurance ang mga Americans na karamihan, Oraline? Good afternoon, Marie. Kabilang sa mga tinutukoy na dahilan ng hindi pagkakaroon ng home insurance ng Americans ay ang high insurance rates, pagtaas ng cost of living at climate change. Bukod sa pagtaas ng mga gastusin sa bansa, tumaas rin ang presyo ng home insurance policy sa Estados Unidos. Bunsod ito ng paglago ng pagbabago ng klima na nagdulot ng extreme weather katulad ng wildfires at bagyo. Ito ang mga dahilan upang piliin ng mga homeowner na hindi na bumili ng insurance plan para sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Insurance Information Institute, tumaas ang bilang ng mga homeowner na walang insurance 12% sa taong 2022 mula 5% noong taong 2019. Sa kasalukuyan, on average, tumaas ang home insurance sa Amerika ng 11.3%. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, alam mo kanina lang coincidence kasi kaka-renew ko lang ng renter's insurance naman namin kasi hindi pa kami homeowners. At talagang tumaas at hindi lang yan, pati auto insurance dito sa Amerika. 2 states dahil yan ang palaging dinadaanan ng mga kalamidad, yung Texas at ang Florida. Kaya tumaas talaga ang insurance. Ewan ko lang sa lugar ni Sunny, dyan sa California. Pero Oraline, ano ba ang mga consequences ng hindi pagkakaroon ng home insurance sa Amerika? Oh, Marie, striking nga talaga ito yung hindi na pag-opt-in ng mga homeowners sa home insurance dahil yung mga lenders nga, nire-require nila yung mortgage loan applicants na magkaroon ng insurance. Kaya sa mga extreme cases, ang pag-decision na ito ay maaaring makonsider na form of default at maaaring mag-lead nga sa foreclosure, Marie. Kaya talagang very important tong topic na ito para sa mga kababayan natin, lalo na bukod sa homeowners, even sa renters. Dahil nga dito rin sa Canada, actually, tumaas din talaga yung insurance, lalo na nung last year nagkaroon ng maraming wildfires even in provinces such as Ontario, which usually hindi talaga nagkakaroon. Kaya inaabangan natin kung ano yung maaaring maging paraan para bumaba yung cost para sa mga susunod na panahon, Marie. Ay, correct ka dyan, Oraline. Sana lang inaabangan namin dito mag-step up ang government, magkaroon ng some sort of ayuda para naman sa mga homeowners at kahit sa mga rumerenta pati na rin halos karamihan dito talaga may mga sasakyan, mataas din ang auto insurance. Sige, makikibalita pa rin kami sa iyo, Oraline. Salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng administrasyon ni United States President Joe Biden ang mga kaalyado nito sa Europa na huwag kumprontahin ang Iran sa nuclear program nito. Sa kabila ito ng pagdami ng bilang ng near weapons grade fissile material nito sa record level. Ito ang mahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Hindi umano sang-ayon ng Estados Unidos sa plano ng Britain at France na punahin ang Iran sa Member State Board ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa darating na Hunyo. Noong Lunes, May 27, iniulat ng United Nations Energy Agency na tumaas na sa 60% ang stocks ng Iran sa uranium. Mula sa 20.6 kg noong Mayo ay nasa 142.1 kg na ito ngayon. Ayon sa mga opisyal ng United States, maaaring magamit ito sa weapons-grade enriched uranium sa loob lang ng ilang araw. Sapat din umano ang bilang para magamit ng 3 nuclear weapon. Sinabi ng Administrasyong Biden na naghahanap sila ng isang diplomatic solution para sa nuclear program ng Iran. Nangangamba rin itong magiging pabago-bago ang Iran, lalo na't papalapit ang eleksyon matapos masawi si President Ebrahim Raisi sa helicopter crash. Nagbabala naman ang mga European diplomats na ang
ang hindi pagkilos ay pagpapasama sa pamumuno ng IAEA. Pinapababa din umano nito ang kredibilidad ng West sa Iran. Huling nagpasa ng resolution ang IAEA noong November 2022 na naglalayong pigilan ang Iran sa kanilang nuclear advances. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Isang barangay sa probinsya ng Camarines Norte na bihirang marating ng serbisyo medikal ang inabot ng Members Church of God International o MCGI at UNTB katuwang ang Philippine Army sa lalawigan. Iba't ibang medical services ang tulong na sa awat tulong ng Diyos ay naiparating ng grupo sa naturang lugar. Si Brian Baldarahe humahataw. Mula pa noong Sabado, May 25, naging masungit na ang panahon sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Subalit hindi ito nakahadlang sa Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue para tumulak sa lalawigan ng Camarines Norte at maghatid ng libreng serbisyo medikal. Kahapon May 27, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Labo. Ilang free medical services ang hatid ng grupo sa mga residente, kabilang na ang general check-up for adults at pediatric check-up naman para sa mga bata. May optical services din dito kasama na ang mga reading glasses na ipinamahagi ng walang bayad. May libreng bunot din ng ngipin at free circumcision sa mga bata. May free legal services para naman sa nais kumonsulta sa mga usaping legal. Libre rin ang gamot na ipinamahagi. Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Santa Cruz ang pagsasagawa ng aktibidad dahil sa tulong na nagawa nito sa kanila. Kabilang narito si Nanay Josefa na nakatanggap ng libreng salamin at check-up sa mata. Kung baga nga hindi pa ako nakakapagpa-check up at wala pang pera, ay nagkataon po ngayon ay merong ganito kaya ako'y na din. Laking pasalamat naman ni Nanay Evelyn dahil sa wakas ay napabunot na niya ang kanyang ngipin na matagal niya nang tinitiis. Pag masakit ang ngipin, walang magawa. Kaya ngayon po, salamat at matutuloy-tuloy na yung ng pagtahanap buhay, wala nang sagabal. Kaugnay nito, nagpahatid naman ng mensahe ang Municipal Mayor ng Bayan ng Labo kay Kuya Daniel Rason at sa mga miyembro ng MCGI dahil sa mga sunod-sunod na proyekto na isinagawa ng samahan sa naturang bayan. Ilan dito ay ang solar streetlight at potable water system project. Okay, sa kalan po ng Pamahalaan Bayan ng Labo, ang akin pong pagpugay kay Brother Daniel Razon. Nag-meet na po kami one time sa Bagong Silang 12 and the same time sa Makugon. At hindi lamang po salitaan ng Diyos ang daladala, kundi hindi mga project na kapag-pakinabang, mayroon pong streetlights, mayroong water system, at ito po yung mga bagay na hinahangaan ko. Sapagkat sa biyaya ng Diyos na binibigay sa Kanya, ibinabalik naman niya ito sa Kanyang kapwa, lalo na higit sa mga mahihirap. Ayon naman kay Brother Danny Navales na kinatawa ng MCGI at UNTV, bahagi ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos ang tuloy-tuloy na isinasagawang outreach program sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa ibayong dagat. Ang atin pong masasabi na ating ipinagpapasalamat na commitment ng MCGI ay yung namula tayo sa katotohanan, hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating pakinabang, kundi may mga kapwa-tao tayong dapat maabot, dapat tulungan kung nangangailangan, at dapat magabayan naman tayo sa ating sama-samang paggawa. Kaya masasabi ko na ang ating paggawa ay dapat maging walang kapagurang pagtutulong-tulong. Bukod sa free medical services, nagsagawa rin ng feeding activity ang MCGI at UNTV sa mga residente. Aabot sa 500 mga residente sa Barangay Santa Cruz ang naging benepisyaryo ng naturang outreach program. Ngayong araw, nakatakda naman magsagawa ng medical mission ng MCGI at UNTV katuwang ang Philippine Army sa Barangay Malaya sa bayan ng Labo. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon.
Mas pabibilisin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng 4 na major road projects sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga ito ang pagsasaayos ng Maharlika Highway mula Lipata sa Surigao City patungo sa Trento sa Agusan del Sur. Cabadbaran City, Agusan del Norte to Lanuza, Surigao del Sur, alternate road, Agusan del Norte Logistical Road at ang alternate road na magkokonekta naman sa Caraga at Bukidnon sa Region 10. Ngayong Desyembre, asahang matatapos na ang panghuling bahagi ng alternate road kung saan ang 6 na oras na biyahe ay magiging 3 hanggang 4 na oras na lamang. Ayon sa DPWH, ang mga proyektong ito ay sa ilalim ng Build Better More na inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabigyang solusyon ang problema sa mga sirang kalsada sa rehiyon, pangunahin na ang Maharlika Road na may haba na 264.4 kilometers. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng pamahalaan ng New Zealand ang ibibigay nitong relief support sa Papua New Guinea matapos ang nangyaring landslide kamakailan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Defense Force ng New Zealand na nakahanda itong tumugon sa nangyaring pagguho ng lupa sa Papua New Guinea. Kasabay ang pangakong magbibigay ng 1.5 million New Zealand dollars para sa relief support, ayon sa New Zealand government. Mahigit 2,000 individual na ang tinatayang nailibing ng buhay sa pagguho ng lupa na naganap sa lalawigan ng Enga sa Papua New Guinea nito lamang Biyernes, May 24, ayon sa Papua New Guinea National Disaster Center. Kaya naman nagpahayag si Winston Peters, Foreign Minister ng New Zealand, at Defense Minister na si Judith Collins ng pagsuporta ng New Zealand sa PNG matapos ang nasabing trahedya. Kabilang sa mga tulong na ipinangako ng New Zealand ay ang tulong pampinansyal para sa humanitarian relief, pagpapadala ng technical experts at pagpapadala rin ng Defense Force C-160 Hercules aircraft upang magdala ng relief goods sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan, pinangangambahan ng posibleng muling pagguho ng lupa sa naturang lugar at ang maaaring paglitaw ng iba't ibang sakit dulot ng pagkawala ng kanilang pinagkukuhanan ng malinis na tubig. Ipinapangako naman ng pamahalaan ng New Zealand na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng PNG upang maibigay ang lahat ng suporta sa mga lugar na nangangailangan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 24 na residente ang naiulat na nasawi dulot ng matinding thunderstorm na tumama sa Central United States. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 24 na residente ang nasawi nitong nakaraang weekend, bunsod ng matinding bagyo na noong Lunes ay lumipat pa northeast ng Estados Unidos. Batay sa ulat, 8 ang naitala na matay sa Arkansas, 7 sa Texas, 2 sa Oklahoma at 5 sa Kentucky, kung saan ang itinurong sanhi ay mga weather-related incident, partikular na ang pagbagsak ng mga puno. Nasira rin ng bagyo ang linya ng telepono ng Kentucky State Police at naideklara ang state of emergency sa maraming county sa Kentucky at sa iba't ibang bahagi ng Arkansas. Sa kasagsagan ng bagyo, nawala ng kuryente ang mahigit 229,000 na tahanan at negosyo sa mga apektadong lugar, kabilang na ang 95,766 sa Kentucky at ang 44,000 sa Arkansas. Patungo sa north ang isang cold front, habang extreme heat warnings naman ang nakataas sa southern at central Texas, kung saan sinabi ng National Weather Service na ang forecast ay maaaring umabot sa mapanganib na 120 degrees. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nag-uusap na ang Amazon at Italy ukol sa pag-i-invest ng kumpanya ng bilyon-bilyong euros para sa cloud computing initiatives nito. Sa Brazil naman, lalabas na sa bankruptcy ang kanilang Gol Airline sa pamamagitan ng $1.5 billion o 86.8 billion pesos na injection plan. Nalagpasan na rin ng bansa ang Belgium bilang top exporter
ng electric vehicles at hybrid mula sa China. Samantala, patuloy ang karera ng sneakers company sa paghahanap ng susunod na super phone. Ito ang umahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Nasa pag-uusap ang global e-commerce giant na Amazon at ang bansang Italy patungkol sa pag-iimbest ng bilyong-bilyong euro sa isang malawakang cloud computing initiative. Ayon sa mga ulat, nilalayon ng mga pag-uusap na mapalakas ang digital infrastructure ng Italy. Maaring ma-drive ng investment na ito ang paglago ng ekonomiya at ang pagbubukas ng bagong mga oportunidad para sa pagsulong sa teknolohiya. Aabot sa 2 billion euros o 126 billion pesos ang gustong i-invest ng Amazon sa taong 2029. Bahagi ng inisyatibong ito ang estratehiya ng Amazon na mapalakas ang kanilang cloud services sa buong mundo bilang tugon sa lumalaking demand para sa digital solutions. Sa ibang balita naman, inihayag ng Brazilian airline na GOL ang isang 1.5 billion US dollar o 86.8 billion pesos na capital injection plan upang maisakatuparan ang paglabas nito sa bankruptcy. Ang airline na matagal nang nakikipagbuno sa pinansyal na kahirapan ay nagsabing gagamitin nila ang pondo para patatagin ang kanilang operasyon at pagbutihin ang mga serbisyo. Nagmarka ito ng isang malaking hakbang ng pagsisikap ng GOL na makabangon at muling kilalanin ang kanilang lugar sa aviation market. Ang capital injection ay inaasahang magbabalik ng kumpiyansa mula sa mga investors at mga customers na nagpapahiwatig ng bagong kabanata para sa airline. Tungkol pa rin sa Brazil, ipinapakita ng bagong data na nalagpasan na nito ang Belgium sa pangunguna sa merkado ng pag-export ng mga electric vehicles o EVs at hybrids mula sa China. Naglalarawan ang pagbabago ng lumalaking impluensya ng Brazil sa global automotive market. Ayon sa mga analyst, tumataas ang popularidad ng EV sa Brazil dulot ng mga insentibo mula sa gobyerno at lumalaking kamalayan ng publiko tungkol sa kalikasan. Nagpapakita ang trend na ito ng mas malawak na pagtanggap at integrasyon ng mga solusyon ukol sa green energy sa loob ng Brazil na isang mahalagang milestone sa global EV adoption. Samantala, umiinit ang kompetisyon sa industriya ng footwear sa pag-aagawa ng sneaker companies na makadiskubre ng breakthrough sa super foam technology. Nag-i-invest ng malaki sa research and development ang mga nangungunang brands para makagawa ng pinakakomportable at mataas na performance na running shoes. Dulot ang karerang ito ng demand ng consumers para sa superior cushioning at support na maaaring mag-enhance sa performance at comfort ng athletes. Kitang-kita ang matinding rivalry sa sneaker market sa pagsusumikap ng mga kumpanya na makuha ang loyalty ng mga runners at fitness enthusiasts sa iba't ibang mga bansa. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out po kay Brad Jassy Mertalia ng Japrem at happy birthday kay Brian Manlapas, Princess Richard Serdente. Ayan, Sunny. Ayan, shout out din sa mga nakasama naman natin. Itong nakarang weekend, amigo at Marie, nagkaroon tayo ng pop-up thrift store dito sa Los Angeles para naman sa ating Meet Cuida dyan sa Latin America. Salamat sa Diyos sa mga nakasama natin itong nakarang weekend at ganoon din binabati naman natin ang Arbis couple sa Los Angeles, si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora dito rin sa Los Angeles na patuloy na nanonood sa atin na sumusuporta sa UNTV. Marie, go ahead. Oo, shout out sa ating mga kababayan dito naman sa Texas, USA, particular na sa central ng Texas dahil meron po tayong extreme heat warning at napakalakas na hangin kaya hindi po maganda ang ating nagiging weather. Stay hydrated po. At syempre sa ating mga masugi na mga tagapanood dyan naman sa San Pedro, Laguna, ang aking mami at syempre sa aking mi amor, ayan, si Brad Nomer. Ano bang dinner natin mamaya? Ayan, Sherwin.
Ayun, pang special at magaling na magluto si Kuya Nomer. Oy, gusto ko lang din shoutout yung mga kapatid natin dyan sa lokal ng Milagrosa sa Calamba. Nice game kagabi. Ayan, good luck na lang next time kayo. At syempre sa ating commissioner, kay Brad Alex Torrepiel, at sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo ng Hataw Balita ngayon, maging sa mga tagapakinig po natin sa Radyo La Verdad 1350. Shoutout po sa inyo. At sa nagpapatuloy nating mass indoctrination ng MCGI Day number 8 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time. Kita-kits po tayo sa ating official MCGI social media accounts. Kabilang na ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Ayan, at patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ating Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 po ng gabi. Ito ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang ating Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 9. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao at mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, May 29, 2024. Mula naman dito sa Malibu, California, USA. Ako si Sunny Cos. Wow, sana all. Gusto ko rin dyan sa Malibu. At dito naman sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Mula naman po dito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.